Let me teach you Korean. Da 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 sa ta 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 ta. Hi mga besh! Let's summarize our winter itinerary in South Korea from December 27 to January 2, 2026. For our day 1, we arrived at the airport around 6 a.m. We decided to try the airport limousine bus going to our booked hotel in Myeongdong. We arrived around 10 a.m. in the hotel. Since 3 p.m. pa ang check-in, iniwan muna namin ang luggage namin and lumabas ulit. First step namin is the 12th floor Daiso located in main Myeongdong. Perfect place to warm up, shop, and wait for our check-in time since malapit lang naman sa hotel. Iba't ibang section ang makikita mo kada floor sa Daiso. At sobrang daming murang mga bilihin ang makikita mo dito. From makeup, skincare, stationery, gamit para sa bahay, sasakyan, at sari-sari pa. After more than an hour na pamimili sa Daiso, nag-lunch kami sa Gubni Myeongdong. Promise, masarap siya and highly recommended. Then, bumalik kami ng hotel and nag-wait na lang sa lobby. And finally, nakapag-check-in na kami. By late afternoon, lumabas ulit kami. Una namin puntahan yung mga lakad lang sa hotel. We walked around 20 minutes papuntang Seoul Plaza. Yes, during winter at Christmas holiday, ginagawang ice skating rink ang Seoul Plaza. Kahit di kami nag-skate, ang ganda ng vibe. Merong malaking tent kung saan pwede ka magpahinga, kumain at magpainit. Then after nun, nagpunta kami sa Shinsegae to watch the Christmas light display. Isa sa mga sikat na puntahan during Christmas season. Every year, nagkakaroon sila ng Christmas commercial na talaga namang agaw pansin pag napadaan ka rito. We watched the show from inside Starbucks katapat ng Shinsegae. Kasi honestly, di namin kaya ang lamig sa labas. After that, tinapos namin ang day 1 namin sa Myeongdong Cathedral. Isa sa mga famous puntahan tuwing Christmas season dahil sa mga pailaw nila. For our second day, sumakay kami ng bus 151 papuntang Changdeokyeong Palace. And yes, we wore hanbok kahit winter. Nagbook kami sa Klook ng hanbok rental for 1.5 hours, less than 5 minutes ng layo sa palace. Dahil nakahanbok kami, libre na entrance papasok ng palace except sa secret garden kung saan kailangan ng tour guide. After the palace, nilakad namin ang second destination namin, kung saan 30 minutes ang layo sa palace. May enjoy mo naman ang paglalakad dahil sa ganda ng surroundings mo. Pagdating na Insadong, marami kang makikitang mga aesthetic shops at mga kainan na artistic vibes ang peg. Nag-lunch kami sa Tobang. In-order namin yung hot pot rice with jeyuk bokom, seafood and abalone hot pot with cauldron rice, and marinated crab for 44,000 won or 1,845 pesos. Highly recommended siya for us. Perfect at napuntahan if nag-crave ka sa mga seafood at Korean authentic foods. After nyan, pumunta kami sa Dongmyo Flea Market by riding a train from Jonggak Station, Line 1 to Dongmyo Station. Dito talaga kami aliw mag-ikot. Ang daming mura, lalo na winter jackets. Sa sobrang lawak na market, di mo mapapansin ang oras sa paglilibot. After niya, nagpahinga lang kami saglit sa Idea Coffee bago pumunta sa next stop. Nagpunta kami sa Gwanghwamun Square, isa sa mga recommended na puntahan during winter holiday season. Punong-puno na activities and Christmas vibes ang makikita mo dito. Sobrang dami ng tao na nagpunta kami at talaga naman pinipilahan nila ang Santa Village Christmas Market dito. Katapat naman ito ang Gyeongbokgung Palace, isa ulit sa part ng Seoul Light Festival. Talaga naman pagbonggahan sila sa light display show sa mismong labas ng palace. Last na pinuntahan namin ngayong araw is Cheonggyecheon Stream. Isa rin sa mga puntahan tuwing winter holiday sa Seoul. Makikita mo rito ang mga nag-iilawang display sa kabaan ng Cheonggyecheon Stream. Sobrang dami ng taong nagpupunta rito, may enjoy at mafe-feel mo talaga ang holiday dito sa Seoul. Pagod man kakalakad pero worth it ang saya sa paglilibot. Our third day is all about snow. We booked a tour via Klook for 7,115 pesos and 30 cents, good for 2 adults and 1 toddler na yan. For this day, ang destination namin ay Eyobi Ice Valley and Vivaldi Ski Park. Since may toddler kami, Snowyland lang ang goal namin sa Vivaldi Ski Park kaya medyo mura. We headed early in the morning at Namsan Yejang parking lot near Myeongdong Station Exit 1. Since doon yung pinili namin pick-up location. Saglit lang kami sa Eyobi Ice Valley pero sulit naman ito para mapicturan mo ang ganda ng valley at falls na nag-freeze sa lamig. After this, dumiretso kami sa ski rentals. Kasama na sa labok namin sa Klook ang pag-rent ng ski jackets at pants. After magpalit, nagpunta na kami sa Vivaldi Ski Park. Hindi na namin kailangan pumila para sa ticket, mismong tour guide na namin ang kumuha at nag-abot ng ticket. After nun, binigyan na kami ng free time. Kailangan namin bumalik sa meet-up location ng 4 p.m. So ayun na nga, after namin makuha yung ticket, sinunod namin yung tour guide namin na mag-lunch sa basement ng Vivaplex Mall or Buns Fruit. Masarap talaga, promise. Pero pag akyat namin, nagulat kami sa haba ng pila sa gondola papuntang Snowyland. Yes, inabot kami ng halos 1 hour bago makasakay sa gondola at makarating ng Snowyland. Nasulit pa rin naman namin ang pag-play sa snow at nakapag-slide pa nga ang toddler namin. Pero if gusto nyo na mas sulit at di masayang ang oras, mas okay mag-lunch sa mismong Snowyland pagkababa na ng gondola. Marami naman makikita dito kainan sa mismong Snowyland.
Na-enjoy namin ang aming trip and priceless ang saya ng toddler namin. On our way back, nagpababa kami sa Dongdaemun Design Plaza instead of Myeongdong to see another Winter Soul Light Festival display. Ang ganda at worth it naman daanan. Talagang ma-enjoy mo ang holiday sa mga pailaw nila. After nun, sumakay na kami ng train from DDP to Myeongdong and nag-dinner sa Jomak Restaurant. Highly recommended din sa sarap. Medyo pricey lang talaga if gugustuhin nyo kumain sa mga authentic Korean food. Sangmyetang and chicken ang in-order namin pero worth 45,000 won ang binayaran namin or around 1,900 pesos. On our day 4, nag-check out kami sa Maywan Hotel around 10 AM dahil nag-book kami ng another hotel around Gangnam area. Nag-book kami sa K-Ride app for 33,881 or 1,420 pesos papuntang Pharos Hotel. We booked Pharos Hotel for our last 3 nights since balak namin mag-New Year countdown sa Lotte World. Pagdating namin, iniwan muna namin ang luggage since 3 PM pa ang pwedeng check-in. Ang kagandahan ng Pharos Hotel, sobrang lapit niya sa highway at mga sakayan. Sumakay kami ng bus 342 papuntang Bunggun sa Temple. Balak namin daanan ito bago kami pumunta sa COEX Mall since magkatapat naman sila. If mahilig kayo sa Temple at peaceful break, perfect itong puntahan. Then, tumawid lang kami sa COEX Mall. Dumaan kami sa side ng mall para makita ang famous Gangnam Style statue. Nag-lunch muna kami sa KFC tsaka pumunta ng Starfield Library located at Basement 1. Worth it puntahan ang Starfield dahil sa giant niyang Christmas tree at Christmas decoration na magdiningning ang mata mo. After nito, bumalik kami sa hotel para makapag-check-in. At wow, self-check-in ang Pharos Hotel. Pagkakyat namin sa room, as in napawaw din kami sa laki at ganda. Nag-stay nga kami ng 1 hour sa hotel bago kami lumabas at mag-explore ulit. Next namin pinuntahan, sumakay kami ng tren papuntang Yeouido Station. Balak sana namin puntahan ang Christmas Village o Altair de Noel kaso nalimutan namin magpa-reserve. Free entrance naman yung village kaso bago kayo pumunta, need yung magpa-reserve para makapasok. Sa labas pa lang, ang ganda na tingnan. If dadaan kayo dito, make sure to have reservation. Dinaanan na rin namin ang Yeouido Hangang Park since malapit na kami doon. We plan to visit the sledding hill since every winter nagkakaroon ng sledding hill sa mga Hangang Park. No need mo nang pumunta sa malayo at bundok para maranasan mga snow sledding. Kaso nga 6 PM na kami nakarating, kaya nag-ikot na lang kami para hanapin at mabalikan sa susunod na araw. Napansin namin halos walang tao sa Hangang Park dahil sa lamig. Hindi katulad ng October na punong-puno ng tao. Dahil hindi namin mahanap ang sledding hill, nag-decide na lang kami umuwi at hindi na namin kinaya ang lamig. Naglakad kami pabalik sa Yeouido Station for around 20 minutes. Dumaan na lang kami sa 7-Eleven bago umuwi sa hotel para yun na ang dinner namin sa araw na yun. On our day 5, December 31, we decided to celebrate our New Year's Eve sa Lotte World. 30 minutes walking siya galing sa Pharos Hotel. Pero nagahan namin para makadaan pa kami sa Lotte Mart Zetaplex which is katabi lang naman na Lotte World. Sobrang laki lang Lotte Mart dito at murang-mura na. If need nyo ng pasalubong at mag-uwi ng grocery, perfect itong puntahan. Nasobrahan nga kami sa pamimili. Buti na lang pagdating namin sa Lotte World, may nakita agad kaming locker na kasya ang pinamili namin. Sa halagang 3,001 lang, full day mo na magagamit ang locker. Nag-lunch muna kami sa Food Avenue worth 27,900 won or 1,170 pesos. Sulit naman at nabusog kami. We booked our Lotte World ticket via Klook worth 3,430 pesos for 2 adult na siya. Then nagbayad na lang kami ng 700 pesos for the baby pass since wala ito sa Klook. Kasama na rito sa nabook namin ang Sea Aquarium kaso hindi na namin napuntahan dahil nalayuan kami papunta doon. Sa basement 1 kami nagsimula pero nasa ground floor karamihan ang ganap nila. During Christmas holiday, meron silang ganap like parade at mga show. Maraming mga rides at may enjoy mo naman ang paglilibot. Meron din Magic Island at outside rides kung saan makikita mo ang castle. Kung gusto nyo ma-enjoy mga thrill rides, mas okay kumuha kayo ng Magic Pass dahil mahaba ang pila kada rides. Bago mag-show, pinuntahan din namin sa 3rd floor yung Folk Museum, which is kasama na sa ticket namin. At ma-enjoy mo nga sa dami na miniature at mafe-feel mo talaga ang pinagmulan ng South Korea from AC to AD hanggang Joseon Dynasty. Nanood din kami ng Christmas show sa Garden Stage. After ng panonood namin, umuwi na kami sa hotel. Bumili na lang kami ng dinner sa Hong Kong Banjum and highly recommended talaga ito, lalo na kung mahilig kayo sa Jajangmyeon. Then, quarter to 12 AM, lumabas na nga kami para manood ng countdown. Sa sobrang lamig, nagstay muna kami sa loob ng station. 3 minutes before the countdown, saka kami lumabas. And yun, masayang experience naman kahit simple yung celebration nila. Hindi na kami lumapit sa mismong countdown location since may toddler kami and diretso uwi na kami after the countdown. And for our last whole day in South Korea, medyo linuwangan namin para panay rest day lang. Sumakay kami ng bus 2415 sa Jonghap Undongjang Station. 3 minutes walk lang mula sa hotel. Papunta kami ng Toksom Hangang Park. Since hindi namin nakita si Yeouido yung sledding hill, titry namin sa Toksom Park. Today ang pinaka-coldest na naranasan namin sa South Korea with temperature of -9 degrees Celsius.
Kaya pagdating ng Tokson Park, dumiretso agad kami sa floating cafe. Pumasok agad kami ng Aegean Us para makapagpainit at makapag-breakfast na rin. After that, naglakad na kami papuntang Sledding Hill. May entrance fee siya na 6,000 won or around 250 pesos per adult. Murang-mura na if gusto nyo ma-enjoy yung snow. 36 months below, wala pang entrance fee since hindi pa sila pwede mag-slide sa matataas. Kaya maliliit na sledding area at snow playing lang ang ginawa namin. After nyan, dumiretso na kami sa second destination namin, which is Seongsu. Dito nyo makikita mga branded shops na may pagka-minimalist ang mga designs ng building. Sinadya din namin puntahan ang Olivyang and Seongsu, ang pinakamalaking Olivyang ng South Korea. 6-floor building siya pero yung shop niya from ground floor to 3rd floor. Super easy mamili dito dahil naka-organize sa mabuti per section ang makeup and skincare. Marami ka rin pagpipilian sa food section and health supplements compare sa ibang Olivyang. The best puntahan if gusto nyo sadyain ng Olivyang. After nito, dumiretso na kami sa Hongdae para mag-walking-walking lang. Last October kasi, nung magpunta kami rito, maulan at di namin naikot na maayos. Marami kami kita mga murang fashion shops dito. Sobrang cool din ng vibe sa mga patugtog at marami talagang dumadayo. Napag-isipan na nga namin dito na lang mag-lunch. Sa BBQ, chicken kami napadpad and masarap din siya. Bias talaga kami sa mga pagkain ng Korean food since lahat naman na natikman namin is masarap naman. May palibre pa silang beer kapag nag-review ka sa Google Map nila. O diba, goods na goods dito. After na maglibot-libot, umuwi na kami para makapagpahinga at makapag-organize ng mga bagahe. Kailangan pa namin gumising ng 2 AM since maaga pa ang flight namin. If winter ang sadya nyo sa South Korea, promise mag-enjoy naman kayo. Make sure to bundle yourself lang kung paano kayo magiging komportable at di lalamigin. Wear masks and gloves. Malaking tulong yan para sa mga cold snap ng South Korea. Maraming mapupuntahan dito tuwing winter at holiday seasons gaya ng mga Seoul Light Festival at mga pa-winter activities nila kahit hindi kayo lumayo ng Seoul. Sana makatulong itong video if nagda-nice kayo mag-winter sa South Korea. See you on Seoul mga besh! Bye-bye!